Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Magandang gabi mga ka-KP. Kasama po natin sa studio ngayon si Marilu Mariano para humingi po ng tulong sa Kilos Pronto. Ang bangkay daw po kasi ng kanyang asawa na si Aurelio Mariano Jr. 3 buwan na raw sa Saudi, hindi pa rin daw naiuwi sa Pilipinas. Kasama rin po niya ang kanyang anak na si Andrea. Magandang gabi sa inyo. Sige po, Ate Marilu, ilahad mo sa amin yung buong storya nito. Hingi lang po sana kami ng tulong na maiuwi po yung bangkay ng mister ko. 3 buwan na po siya sa Saudi kasi. Dapat po kasi pauwi na po siya ng July 26, na-hold po siya sa airport. Ang alam po niya dahil po sa pabango at flashlight. Tapos mula po nung ang huling ugnayan po namin July 27, mula po nung di na po namin siya na-contact. Tapos may nag-message lang po sa anak ko na nakita lang daw po yung mister ko na nakabigti po, nagpakamatay daw po. Ay, nako. Ganito po kasi, so nung July 26, pauwi na po sana yung mister nyo. Kaso naharang sa airport kasi may dalang pabango. Yun po ang sabi sa kanya ng mga pulis doon. Pabango at flashlight. Okay, tapos the next day, yun na po ang huling usap namin na hindi nga raw po siya matutuloy, mag-intay-intay na lang daw po kami. Yun na po huling namin, hindi na po namin siya naka-contact. Nagpakamatay po ang mister niya sa pamamagitan ng... Nagbigti daw po. Previous to this, bago po ito, Nanay Marilu, meron ho bang history ng depression? Yung wala po, kaya nagulat po kami sa nangyari. Okay. Nung nalaman niyo yung nangyari doon sa inyong mister, nagpunta agad kayo doon sa agency? Kinabukasan po nung may tumawag po sa akin yung engineer, nagpunta po kami ng agency. Oo. Yun nga po, kinonfirm nila na nagpakamatay nga raw po yung mister ko. Okay. Nanay, kausap po natin ngayon para prontong aksyonan. Nasa linya po si Josefino Torres, ang Deputy Administrator ng OWA. Magandang gabi po, Ginoong Torres. Magandang gabi po naman. Opo, si Nika Cleofe Aliharo ito. D.A. Torres, ito pong reklamo po na kasama po natin ang ating pong complainant. Ano pong maitutulong natin sa kanila? Maari po bang may uwi yung bangkay ng kanyang mister sa loob lamang po ng, let's say, 2 linggo? Hindi po natin masisigurado yung oras o panahon na makakauwi yung bangkay ni Aurelio. Pero pipilitin po natin na magawa lahat ng paraan para ma-clear siya yung pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Okay. Ano ho bang nagpapatagal dito? Kaya niyo po bang kontakin yung employer, sir? Opo. Nakontak na po natin. Alam nyo, sa Saudi Arabia, ang suicide po ay isa sa mga krimen doon. Hindi ko sinasabi yung iba ho ang ating batas doon. Ang krimen po ay batas. Kaya thoroughly ini-examine po ng mga authorities doon sa Saudi Arabia yung circumstances po ng pagkapatay ng ating kababayan. Okay. Alex, Bitag, meron ba kayong sasabihin? Oo, pero... Yung pong sinabi po ni Mrs., ang report po sa atin ng ating OIC Labor Attaché ay hindi po yun ang dahilan kung bakit siya ay napigil sa airport. Ano daw po? Nag-expired po yung ikama niya. Alam niyo po, pag alis po kayo sa Saudi Arabia at sa mga Middle East countries, kailangan po kung working visa po yun parang working permit. Ngayon, dapat po yun ay active pa. Pero nung siya ay nasa airport, na-overlook po ng HR manager ng kanyang kumpanya na expired na yung kanyang exit visa. Okay. Kaya hindi po siya pinasakay sa eroplano. So hindi pala ganun kasimple na pabango lang, no? Yes, Alex? Okay, D.A. Hindi Torres, po tama po yun. Hindi po tama yung wag na ho natin dagdagan pa ho yung sakit sa sakit ng loob ho ng pamilya. Yeah, ang ano na ho natin siguro, D.A. Torres,
Usually po ba kapag Saudi Arabia, meron po mga ganito pong nangyari, tayo po matagal na ho tayo, matagal na ako pumupunta doon sa OWA office ho ninyo. Usually po ba, umaabot po ba ng ilang buwan ba talaga? Ito 3 months na po to, DA. Opo. Ito nga po, nasa harapan ko ngayon yung mga ating correspondents doon sa ating polo office. Yes. At halos linggo-linggo nagpapalo po tayo. At ito po kanina, bago tayo mag-usap, ay kausap ko po yung OIC Polo at tinihintay na lang po daw yung translation noong report ng pulisya saka yung death certificate. Opo. Okay, sige. Maraming salamat po, D.A. Torres. Thank you. Nais lang naman po talaga ng pamilyang Mariano na maiuwi na po yung bangkay ng kanila pong tatay o ang kanyang pong asawa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Tutulungan at tututukan po natin ng Kilos Pronto team. Ito pong inyo pong hinaing. Maraming salamat po, Nanay. Ma'am.